Ang mga dato, nagpanalangin sa inyo, sa inyong paglakaw, pingon sa Manila, naghatag yung pabalon nga kwarta. Kini nga kwarta, kinahanglan na dili nyo gastoon. Pagbalik nyo, dalagyapon nyo ni nga kwarta. Kaya mo kanini inyong panalangin sa inyo ha. Ang bili, dili importante. Ang importante mao ang panalangin. Isang matiwasay na umaga para sa karamihan ng mga Pilipino. Ngunit para sa mga kababaeng Higaonon, ito'y isang importanteng simulain para sa ikatatagumpay ng kanilang mithi. Ang mga Higaonon ang una na malagi at luminang sa lupain ng Sumilaw Bukidnon. Noong taong 1937, sa pamamagitan ng Land Registration Act, kinuha ng angkan ng mga Angeles ang karapatan sa lupain sa pamamagitan ng pagpaparehistro nito sa ilalim ng kanilang pangalan. Noong taong 1970, inilipat ang 66 na hektarya ng lupain sa pangalan ni Salvador Carlos, samantalang ang 144 na hektarya naman ay kay Norberto Quisimbing, naging paksa ng pakikibangan ng mga magsasaka. Napasa ilalim ng carp ang lupain ng Sumilaw, subalit tila hindi sumang-ayon dito si Quisumbing. Kaya't pinilit niyang palitan ang lupa mula pang-agrikultura tungo pang-industriya. Dahil sa maimpluwensyang personalidad si Quisumbing, ay napapayag niya ang presidente sa kanyang kagustuhan. Ang mga magsasaka ay umalma sa desisyong ito sa pamamagitan ng hunger strike. Sa kabila ng kanilang pagpupursigi, hindi pa rin dininig ang kanilang mga hinaing. Kaya sila ay nagpahayag ng kanilang galit sa pamamagitan ng hunger strike. Ngunit patuloy na binaliwala ng mga kinauukulan ang kanilang mga panawagan. Dapat ka hindi emosyonal, dapat rason ang iisip sapagkat pag emosyonal tayo, wala tayong paruroonan. 7 kilometro ang magsasakripisyo, ngunit ngayon ay parang hindi pa binibigyan ng pansin. Nagpetisyon ang mga magsasaka ng Sumilaw sa Department of Agrarian Reform para sa kanselasyon ng conversion ng lupa at sa pamamahagi nito sa mga nararapat na magmay-ari. Ngunit ito ay napawalang saysay dahil ang utos ng konbersyon ay sinabing nagmula sa opisina ng presidente at hindi mula sa sekretary ng DAR. Ang 55 magsasaka ng Sumilaw ay nagsimulang magmarcha mula San Vicente Sumilaw Bukidnon patungong Manila at Malacanang. Habang sila ay nagmamarcha, ay nakatanggap sila ng desisyon mula sa opisina ng presidente na tumatanggi sa kanilang petisyon, pero nagpatuloy sila sa kanilang marcha. Sa kabila ng hirap na dinadanas nila habang nagmamarcha, ay hindi sila nawalan ng pag-asa at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Landang estudyante, guro, mga pari at mga kagawaran ng di panggobyernong organisasyon ang pumanig sa kanila at sumanib sa kanilang pagmamarcha. Nagmarcha sila patungong Malacanang, ngunit naharang sila ng daang-daang kapulisan at di sila pinalapit kahit sa pultahan ng palasyo. Dahil sa kanilang matyagang panaghoy, ay nakuha nila ang suporta ng libo-libo at sila ay sinamahan ng mga ito sa pagmamarcha mula Quezon City hanggang Malacanang. Sa wakas, nakausap na ng Pangulo ang mga kinatawan ng mga magsasaka ng Sumilaw. At sa pangalawa nilang pagkikita, ay napawalang bisa ang conversion ng lupa at muli ay napasa ilalim ito sa CARP. To resolve it immediately. Yung kanilang petition po for revocation ay binibigyan ng katuparan. So the petition is hereby granted.
karanasan natin sa DAR, hindi lang sa kasong ito, kundi sa iba pang mga kaso, baka bumilang na naman tayo ng mahabang panahon. In what Malacanang calls as a political decision, President Arroyo placed the Sumilaw land under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Though it was welcome news for the farmers, the palace stressed there is a legal process to be followed that would give San Miguel Corporation a chance to appeal the decision. Through all this, the farmers had the support of militant groups and the Catholic Church. Kristyano ba may-ari ng San Miguel? Kung ganun makakausap natin, sabihin nila, kung Kristyano, dahil huwag kayo pumalakpak, kung Kristyano, ay kung hindi. And 2 days before Christmas, their fight far from over, the farmers made the decision to go home. Dala ang bagong pag-asa. Sila ay umuwi sa Sumilaw, lula ng isang eroplanong inihanda ng Malacanang para sa kanila. Pinagtibay nila ang kanilang tagumpay sa Malacanang at nagpatuloy sila sa masigasig nilang pagbabantay sa proseso ng pagbabalik karapatan sa kanila. Ika-29 ng Marso taong 2007 ay napirmahan ang kasunduan sa pagitan ng San Miguel Corporation at Sumilaw. At sa sumunod na araw din ay pumasok na sila sa 50 hektaryang lupang pinaghirapan nilang makuha. Mabuhay Sumilaw Farmers! Mabuhay Sumilaw Farmers! Mabuhay Sumilaw Farmers! Ayun, ayuda! Tanang pisyan! Ayuda! Tanang pisyan! Yan ang samong mga kamot! Yan ang samong mga kamot ang yuta! Naku, aragayod! Sulod sa 12 katuig na pagigbisog! Sulod sa 12 katuig na pagigbisog! Ako ang naikap na ngayon na mo ang yuta. Subalit ang tagumpay na ito ay may kaakibat na trahedya. Di kalaunan ay binaril at pinatay ang tanyag na pinuno ng pakisama na si Renato Peña. Isa sa mga kasapi ng hunger strike noong 1997, si Karene ang isa sa mga pinaka-prominenteng leader ng mga magsasaka ng Sumilaw. Bilang isang paralegal, pinamunuan niya ang 1,700-km walk ng 55 na magsasaka mula Sumilaw hanggang Malacanang at iba pang mga proyektong nais magpaunlad sa kinatatayuan ng mga magsasaka ng Sumilaw. Ngunit di pa dito nagtatapos ang mga pagpatay. Noong Marso 9, 2009, pinaslang ang Secretary General ng Samatiku na si Boy Bilames habang noong Nobyembre 22 din ng taong iyon ay pinaslang naman ang Vice-Presidente ng samahan na si Vic Paglinawan. Hanggang ngayon ay wala pa rin nahahanap na responsable sa mga pagpaslang. Ang 77 hektaryang lupa mula sa 144 na kanilang ipinaglaban
ay naibigay na din sa kanila noong ika-10 ng Oktubre taong 2010.